Maligayang pagdating sa ating channel, Kwento ng Pamilya. Binigyan ako ng 5 minuto para ligpitin ang gamit sa aking mesa bago ako tuluyang sibakin ng ama ng aking asawa, ang CEO, sa harap ng buong leadership team. Sa halip na umiyak o magmakaawa, ngumiti lang ako at sinabing, "Salamat po." Isa-isa, tahimik na tumayo ang 22 kong katrabaho at sumunod sa akin palabas. Napawi ang ngisi ni Bea hanggang sa mamutla ang aming legal director at bumulong, "Tawagin niyo na ang abogado." 4 na minuto at 30 segundo na lang, anunsyo ni Don Ricardo sa kwarto, habang kumikislap ang kanyang Rolex nang tapikin niya ito. Ipinagpatuloy ko ang pagliligpit ng laman ng aking drawer, ang bunga ng 6 na taong pagtatrabaho. Mga project files, litrato ng team, at ang backup drive na naglalaman ng bawat system architecture na binuo ko para sa Vertex Solutions. Tahimik na nanood ang DOLS ehekutibo habang maingat kong inilalagay ang bawat gamit sa aking karton na kahon. Sumandal si Bea Santos sa kanyang upuan, tinititigan ang kanyang bagong manicure na tila bagot na bagot. Akala niya nanalo na siya. 4 na minuto, muling sigaw ni Don Ricardo, puno ng awtoridad ang kanyang boses. Doon na tumayo si Luis Mendoza mula sa kanyang mesa, sa labas ng salaming pader ng conference room, bit-bit na ang kanyang laptop bag. Pero dapat ko munang ipaliwanag kung paano kami umabot sa ganito. Kung paano ang 3 linggong planadong pagtatraidor ay humantong sa sandaling ito kung saan binibilangan ako ng aking biyenan na parang timer sa microwave. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa inyong panonood. Kung naniniwala kayo na ang dedikasyon at sipag ay dapat mas pahalagahan kaysa sa pamumulitika sa opisina, mangyaring mag-subscribe kayo. Nakatutulong ito para mas maraming tao ang makatuklas sa mga ganitong mahahalagang kwento. Ngayon tingnan natin kung ano ang plano ni Don Ricardo. Nagsimula ang lahat sa tanghalian ng Linggo sa Hacienda de la Cruz, kung saan nagtipon-tipon kami na parang mga aktor sa isang dulang wala nang may gustong gumanap. Dumating ako kasama si Paulo, dala ang aking homemade egg pie, yung may espesyal na crust na inabot ng 2 oras para maging perpekto. Palaging hinihiling ito ni Doña Elena, pero hindi kailanman binanggit kung sino ang gumawa, na para bang basta na lang lumilitaw ang pie mula sa hangin o baka galing sa mga katulong. Isa na namang record quarter para sa Vertex Solutions. Paghahayag ni Don Ricardo, nakatayo sa kabisera ng mesang nara na kasya ang 20. Pero kadalas ay kaming 4 lang ang nakaupo, nalulunod sa luwag nito. Itinaas niya ang kanyang kristal na baso, ang mamahaling whiskey sa loob ay kumikinang mula sa ilaw ng grand chandelier ni Doña Elena. Dominado natin ang merkado dahil marunong akong kumilala ng talento at ilagay ito sa tamang lugar. Dumapo ang kanyang kamay sa balikat ni Paulo na may bigat ng ekspektasyon at mana. Nagningning ang aking asawa sa atensyon, kahit na ang tanging ambag niya sa kumpanya ay ang pagkakaroon ng tamang apelyido at ang pagdalo sa mga meeting na hindi naman niya naiintindihan. Walang bumanggit sa Henderson account na sinagip ko 2 gabi na ang nakararaan o ang kontrata sa Morrison Industries na naisalba ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng 3 sunod-sunod na weekend. O ang katotohanang habang si Don Ricardo ay nasa kanyang buwanang whiskey tasting sa country club, nag-aayos ako ng buong server infrastructure matapos ang isang kritikal na aberya. "Mukha kang pagod, iha?" bulong ni Doña Elena, ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng sapat na brilyante para punduhan ang sahod ng buong departamento ko ay sandaling dumampi sa aking balikat. "Siguro dapat mong isaalang-alang ang work-life balance. Mahalaga ang itsura, lalo na sa mga kababaihan sa leadership." Nilunok ko ang aking sagot kasabay ng aking sunog na salmon. Ang totoo, mukha akong pagod dahil 36 na oras na akong gising. Pero kung aaminin ko iyon, mapapatunayan lang ang kanilang puntong hindi ko kaya ang pressure na ako ay, gaya ng isusulat ni Bea kinalaunan, overwhelmed o hindi na kinakaya ang trabaho. Ang umagang routine namin ni Paulo ay naging pag-aaral ng kawalan ng koneksyon sa isa't isa. Pare-pareho ang simula ng bawat araw, siya na nagkakalikot sa mamahaling espresso machine na regalo ng kanyang mga magulang, gumagawa ng kape na lasang sunog na pagkadismaya habang nag-i-scroll sa sports news sa kanyang telepono. "Mabigat na linggo?" tanong niya noong Martes na yon, 2 linggo bago sumabog ang lahat.
dapat malaman ko na ang tungkol sa promotion ngayon. Pinanood ko ang kanyang refleksyon sa pinto ng microwave. Tama, yung promotion? Humigop siya sa kanyang palpak na latte. Nabanggit ni Daddy na talagang nakakabilib si Bea nitong mga nakaraan. Nag-o-overtime siya at kumukuha ng mga dagdag na proyekto. Napahinto ang mga daliri ko sa keyboard ng laptop. Si Bea Santos na dumarating ng 9:30 ng umaga at umaalis ng alas 5 ng saktong-sakto. Si Bea na tinuturuan ko sa loob ng 3 buwan dahil sa espesipikong hiling ni Don Ricardo. Kailangan lang niya ng mentoring, sabi niya. Isang magtuturo sa kanya kung paano natin ginagawa ang mga bagay dito. Kaya binuksan ko ang aking mga sekreto, ibinahagi ang aking mga estratehiya, at ipinaliwanag ang aming ugnayan sa mga kliyente nang may pasensya ng isang guro sa kindergarten. Nagsulat siya sa kanyang designer notebook, nagtatanong ng mga bagay na unti-unting nagiging invasibo. Paano mo hinahawakan ang system failures? Ano ang backup protocol mo? Sino ang may administrative access? Akala ko sabik lang siyang matuto. Yun pala, bumubuo na siya ng kaso laban sa akin. Ang krisis sa server migration ang dapat sanay naging sandali ng aking tagumpay. 7 araw bago ibagsak ni Don Ricardo ang kanyang palad sa conference table na iyon, ang aming buong data infrastructure ay nangailangan ng emergency migration. 40 terabytes, 8 oras na palugit, at bawal magkamali kahit kaunti. Sabay-sabay na nagka-aberya ang lahat, corrupted files, pumalyang backups, at power surge na hindi naman dapat nangyari. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, inaktibo ko ang aking emergency protocol at tinawag ang buong team ko. Unang dumating si Luis, suot pa rin ang program mula sa dance recital ng anak niyang si Emma na nakadikit sa kanyang polo. Naintindihan niya, tahimik niyang sabi, bagaman nahuli ko siyang nanonood ng mga video na ipinadala ng kanyang asawa mula sa auditorium. Sumunod na dumating si Pia, mabigat ang boses sa paghingi ng paumanhin habang kausap ang asawa sa telepono. Alam ko, anniversary dinner natin, babawi ako sayo. Ibinaba niya ang tawag at sumabak sa pagko-coding na parang nagdidisarma ng bombang nukleyar. Si Marco Tan, si Sarah, ang kambal na Reyes, na tila nag-uusap gamit ang telepathic programming language. Dumating silang lahat ng walang tanong-tanong. Ang conference room ay naging aming bunker, puno ng mga laptop, energy drinks, at kalaunan ay pansit at pagkain mula sa fast food na lumamig na bago pa namin makain. Para tayong isang kakaibang magulong pamilya, biro ni Marco ng alas 2 ng madaling araw. Sinusubukang kumain ng lumpiang Shanghai gamit ang isang kamay habang nagtatype gamit ang kabila. Oo, pero at least pinili natin ang isa't isa, sagot ni Sarah. At may kung anong propetiko sa mga salitang iyon. Naisalba namin ang lahat, bawat file, bawat kliyente, bawat kontrata. Hindi nalaman ni Don Ricardo na 3 pindot na lang ay mawawalan na sana kami ng milyon-milyong halaga ng data at tiwala. Iyon ang ginagawa ko. Nilulutas ko ang mga sakuna ng tahimik kaya walang nakakaalam na nangyari ang mga ito. Pagkatapos ay dumating ang email, ang maling na ipadalang mensahe na nagbunyag ng lahat. Nire-review ko ang mga file ng Henderson account ng 11:47 p.m. bilang paghahanda sa aking promotion presentation nang lumabas ito mula kay Bea Santos papunta sa akin. Maliban na lang na hindi ito para sa akin. Don Ricardo, tulad ng napag-usapan, matagumpay kong naisalba ang sitwasyon sa Henderson. Humanga ang kliyente sa aking crisis management. Naniniwala ako na oras na para pag-usapan ang restructuring. Mukhang hindi na kinakaya ni Maria, narrator. Madalas siyang dumarating na mukhang pagod sa umaga. Siguro makatutulong ang bagong pamumuno sa departamento. Lumabo ang screen ng laptop ko habang binabasa ko ito ng 2 beses, tapos 3 beses. Ang sitwasyon sa Henderson na ako mismo ang nag-ayos habang si Bea ay nagpo-post ng Instagram stories mula sa isang wine tasting. Ang pagsagip na inorkwestra ko habang natutulog siya. Finorward ko ito sa personal email ko nang hindi nag-iisip, isang likas na instinto para sa sariling proteksyon. Pagkatapos ay naupo ako sa aking home office, suot pa rin ang blusang may mantsa ng kape na isinuot ko 18 oras na ang nakararaan.
Sa wakas ay naunawaan ko na ang dedikasyon ay mukhang kahinaan para sa mga taong hindi kailanman tunay na nagtrabaho. 3 minuto, anunsyo ni Don Ricardo ngayon. Ang kanyang boses ay humiwa sa aking alaala. Ang mga ehekutibo ay nanatiling nakatigil. Ngunit sa likod ng salamin ay nakita ko si Pia na tumatayo. Pagkatapos ay si Marco, tapos si Sara. Isa-isa, ang aking team, ang aking piniling pamilya ay nagsimulang tumayo. 2 minuto, sigaw ni Don Ricardo, pero ang boses niya ay parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Sa likod ng salaming pader ng conference room, nakita ko ang buong 15th floor na nakatigil sa kawalan ng paniniwala. Si Sara ay nasa kalagitnaan ng pagtawag sa telepono. Ang kambal na Reyes ay nakatayo sa kanilang magkadikit na mesa. Parehong gulat ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Inabot ko ang naka-frame na litrato mula sa huli naming selebrasyon ng team, kung saan nagtrabaho kami ng 72 oras ng tuloy-tuloy para ilunsad ang Patterson Project. Dumampi ang mga daliri ko sa iba pang bagay, isang USB drive na nakadikit sa ilalim ng aking drawer. Ang drive kung saan nakabackup ang bawat email, bawat dokumento, bawat ebidensya na maaaring maging mahalaga balang araw. Lumalabas na ngayon na ang balang araw na iyon. Mali na ang takbo ng umaga mula pa lang noong nag-badge in ako sa gusali ng 6:45 a.m. Ang gwardya na karaniwang madaldal ay umiwas ng tingin. Masyadong tahimik ang elevator. Ang pakiramdam sa 15th floor ay parang nagpipigil ng hininga. Nang makarating ako sa conference room para i-set up ang aking presentation tungkol sa 340% na pagtaas ng efficiency ng aming departamento, nandoon na si Bea sa upuan ko. Ang upuang inangkin ko 3 taon na ang nakararaan dahil nakatalikod ito sa nakasisilaw na araw sa umaga. Bukas ang kanyang laptop sa mga spreadsheet na nakilala ko agad. Ang kumpidensyal na budget projections ng aking departamento, ang mga nasa secured server na hindi dapat niya ma-access. "Oh, magandang umaga," sabi niya. Ang tamis ng boses ay bumabalot sa kanyang mga salita gaya ng artificial sweetener. Pinare-review ito sa akin ni Don Ricardo bago ang meeting. Hindi ka naman siguro galit, di ba? Ang tanong ay hindi naman talaga tanong. Pareho naming alam iyon. Nakatayo ako doon, mabigat ang laptop bag sa aking balikat, pinapanood siyang mag-scroll sa salary allocations, project budgets, vendor contracts. 6 na taon ng maingat na binuong financial architecture. Paano ka nagkaroon ng access sa mga file na iyan? Tumingala siya noon at sa loob ng isang saglit, natanggal ang maskara. Ang purong kasiyahan ay kumislap sa kanyang mukha bago bumalik ang inosenteng ekspresyon. Binigyan ako ni Don Ricardo ng temporary admin privileges para tumulong sa transition. Transition. Ang salitang iyon ay lumutang sa pagitan namin tulad ng isang diagnosis ng sakit. Unti-unting napuno ang kwarto, pero may mali. Unang dumating si David Park mula sa finance, hawak ang kanyang tablet na parang panangga, hindi tumitingin sa akin nang bumati ako ng magandang umaga. Sumunod si Attorney Maggie Lopez, ang aming legal director, na karaniwang kalmado, pero ngayon ay panay ang tingin sa telepono, mahigpit ang hawak sa kanyang legal pad hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri, kahit ang kape ay mali. Karaniwan, may nagbukas na sana ng mamahaling makina ngayon, yung nagigiling ng sariwang beans para sa bawat tasa. Ngayon, katahimikan lang ang naroon at ang amoy ng takot na pawis na bahagyang natatakpan ng mamahaling kolon. Sinimulan ko pa rin ang aking presentation. Nag-click sa mga slides na nagpapakita ng aming mga tagumpay, aming sukatan, aming mga panalo. Nanatiling matatag ang boses ko kahit naramdaman kong nagbabago ang enerhiya ng kwarto, dumidilim, naghahanda para sa isang bagay na hindi ko matukoy. Tulad ng nakikita ninyo, nalampasan natin ang bawat target sa pamamagitan ng hindi lang basta bumukas ang pinto. Sumabog ito paloob, ang hawakan ay tumama sa pader ng malakas sapat para mag-iwan ng marka. Nakatayo doon si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay nasa partikular na kulay ng pula na lumalabas kapag hindi sapat ang kanyang gamot sa high blood. Ang kanyang Italian suit na karaniwang perpekto ay mukhang gusot. Tabingi ang kanyang kurbata. Tinawid niya ang kwarto sa 3 hakbang,
Ang kanyang palad ay humampas sa mesa ng may puwersang nagpatalon sa kape ng lahat. Ang kay Maggie ay natapon pa nga, ang brown na likido ay kumalat sa kanyang legal pad, pero hindi siya gumalaw para linisin ito. Mayroon kang 5 minuto para ligpitin ang gamit sa mesa mo. Ang mga salita ay hindi nagkaroon ng saysay sa umpisa. Nandoon sila sa hangin, pero tumanggi ang utak ko na iproseso ang mga ito. Nakatayo ako doon, hawak pa rin ang presentation clicker. Ang slide 17 ay kumikinang pa rin sa screen sa likod ko. Isang graph na nagpapakita ng perang na-save ko para sa kumpanyang ito. Doon ko naunawaan ang koreografiya ng umagang ito, kung bakit nasa kay Bea ang mga file ko, kung bakit umiiwas ng tingin ang mga ehekutibo, kung bakit mukhang iiyak o tatakbo o pareho si Maggie. Hindi ito biglaan. Ito ay planado, inorkwestra. Minarkahan na ako para sibakin at alam ng lahat maliban sa akin na darating ito. Sumandal si Bea sa aking upuan ko. At nakita ko iyon, ang bahagyang pagngisi ng kanyang mga labi, ang pagre-relax ng kanyang mga balikat, ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang manicure nang may kasiyahan ng isang taong hinahangaan ang sariling gawa. Nanalo siya ng isang bagay at pareho naming alam iyon. Pero heto ang itinuro sa akin ng 20 taon sa tech. Ang sandali kung kailan iniisip mong nanalo ka na ay karaniwang ang sandali kung kailan ka pinakamahina. Ang mga daliri ni David Park ay gumagalaw sa kanyang calculator nang may nagpapanik na enerhiya ng isang taong nanonood ng perang naglalaho. Alam ko ang galaw na iyon. Nakita ko na ito sa mga budget crisis, negosasyon sa kontrata, sa tuwing ang mga numero ay magiging napakasama. Inilabas na ni Maggie ang kanyang telepono ngayon, nagtatype gamit ang nanginginig na mga daliri, ang kanyang mukha ay kasing puti ng lumang papel. May naintindihan sila na hindi naintindihan nina Don Ricardo at Bea. Isang bagay tungkol sa mga kontrata at mga clause at ang napakamahal na pagkakaiba sa pagitan ng pagsibak sa isang tao ng pribado kumpara sa pagpapahiya sa kanila sa harap ng mga saksi. Ibinaba ko ang presentation clicker nang may sadyang katahimikan. Umalingaw-ngaw ang boses ng aking lola sa aking isipan. Nakaligtas siya sa giyera, nagpalaki ng 6 na anak nang mag-isa matapos mamatay ang aking lolo. Hindi kailanman nagpakita ng kahinaan. Kapag inaasahan nilang bibigay ka, sabi niya sa akin minsan, habang nagbabalat ng patatas gamit ang mga kamay na hindi nanginginig. Doon ka dapat tumayo ng pinakatuwid. Salamat po. Ang mga salita ay lumabas ng malinaw, tapat pa nga, dahil sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Ginhawa. 6 na taong pagpapanggap na tanggap ako ng pamilya ni Paulo. 6 na tao ng mga pasaring na papuri ni Doña Elena tungkol sa aking itsura habang isinasalba ko ang kumpanya ng asawa niya. 6 na taon ng pagiging sapat para ayusin ang bawat krisis, pero hindi kailanman naging sapat para tunay na mapabilang. Bumagsak ang panga ni Don Ricardo. Inaasahan niya ang luha, pagmamakaawa, galit, kahit ano maliban sa pasasalamat. Sa likod niya, nakita ko ang ilang ehekutibo na nagkatinginan. May bolpen na gumulong mula sa mesa at tumama sa sahig na parang putok ng baril. Sa katahimikan, nagsimula akong mag-empake ng may metodikal na presisyon na ginagamit ko para sa system architectures. Bawat gamit ay inangat, sinuri at inilagay sa karton na kahon na lumitaw mula sa kung saan. Ang backup drive ang nauna, tapos ang project files, ang litrato ng team, ang aking coffee mug na may basag sa hawakan. 1 minuto, anunsyo ni Don Ricardo, pero nawala na ang talim ng kanyang boses. Pumapasok na ang pagkalito, ang unang bitak sa kanyang kasiguraduhan. Sa likod ng salamin, may gumalaw na nahagip ng aking mata. Nakatayo si Luis Mendoza sa kanyang mesa. Nakasabit na ang laptop bag sa balikat. Hindi siya nag-e-empake. Naka-empake na siya. Handa na. Pagkatapos ay tumayo si Pia, tapos si Marco. Isa-isa, parang mabagal na alon na bumubuo ng lakas, tumayo ang buong team ko mula sa kanilang mga mesa. Lumingon si Don Ricardo para tingnan kung ano ang tinitingnan ko. At ang mukha niya ay nagbago mula pula patungong puti nang napakabilis na akala ko ay hihimatayin siya.
Ang ekspresyon ni Bea ay nagbago mula sa tagumpay, patungong pagkalito hanggang sa takot. Tapos na ang oras, sabi ni Don Ricardo, pero lumabas ito bilang isang tanong. Binuhat ko ang aking kahon. Ang bigat nito ay pamilyar at kakaiba ng sabay. 6 na taon na naging kasya na lamang sa kaya kong bitbitin sa aking mga bisig. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, lumitaw ang 2 gwardya. Standard protocol para sa mga tinanggal, bulong nila na humihingi ng paumanhin. Kuya Thomas at Kuya Dante, dinadalhan ko sila ng kape tuwing late night lockdown. Kilala ko ang pangalan ng mga anak nila. Pasensya na po ma'am, bulong ni Kuya Thomas. Huwag kayong mag-alala, sabi ko sa kanya. Ginagawa niyo lang ang trabaho niyo. Naglakad kami sa cubicle farm patungo sa elevator. At doon nagsimula ang simponya. Ang lagitnit ng mga upuang itinutulak palayo sa mesa, ang kaluskos ng mga bag na tinitipon, ang mahihinang lagapak ng mga laptop na isinasara. Sumabay si Luis sa paglakad sa tabi ko. Pagkatapos ay si Pia, ang kanyang takong ay lumilikha ng determinadong ritmo. Si Marco, si Sara, ang kambal na Reyes na gumagalaw ng may perpektong sinkronisasyon. Pagdating namin sa elevator, 22 tao na ang sumama sa aming prosesyon. Tumigil sa paglalakad si Kuya Thomas. Bumitaw ang kamay niya sa siko ko. Sa loob ng 15 taon, sabi niya, ang boses ay makapal sa pagitan ng pagkamangha at respeto. Wala pa akong nakitang ganito. Maging si Don Ricardo, na ang imperyo ay nagsisimula palang gumuho, bagaman hindi niya iyon maiintindihan sa susunod na 48 na oras. Nagsara ang pinto ng elevator sa 22 tao at isang gwardya na mukhang nakasaksi ng himala o masaker. Hindi siya sigurado kung alin. Pinindot ni Kuya Thomas ang lobby button gamit ang kamay na bahagyang nanginginig. Walang nagsalita habang pababa. Ang tanging tunog ay ang mekanikal na ugong at ang sunod-sunod na buzz ng telepono ng kung sino. Sa akin, tapos kay Luis, tapos kay Pia. Parang popcorn na nagsisimulang pumutok. Ang aming mga telepono ay sumabog sa sunod-sunod na notifications. Nang bumukas ang mga pinto sa lobby, lumabas kami sa nakasisilaw na araw ng tanghali. Yung uri ng liwanag na nagmumukhang overexposed at surreal ang lahat. Si Maria sa reception ay napabilis ang tayo kaya gumulong paatras ang upuan niya sa pader. Si Mang Gerald, ang supervisor ng maintenance, ay tumigil sa pagmamop at pinanood kaming dumaan. May nagsimula ng mabagal na palakpak mula sa loading dock. Hindi ko makita kung sino, at pagkatapos ay sumali ang iba hanggang sa umalingaw-ngaw ang tunog sa pader ng parking garage. Nakakabaliw ito, bulong ni Pia sa tabi ko. Ito ay hustisya, pagtatama ni Luis, inaayos ang kanyang laptop bag. Nakatayo kami doon sa parking lot, 23 tao na kumukurap-kurap sa matapang na liwanag. Ang mga telepono ay umuugong na parang mga galit na bubuyog. Ang kambal na Reyes ay nasa kanilang mga laptop na. Nakaupo sa sementadong gutter, mabilis na nagtatype. Nakadikit ang telepono ni Sara sa kanyang tainga. Nagpapaliwanag sa kung sino, malamang sa kanyang partner, kung bakit bigla siyang nawalan ng trabaho ng 11 to 47 ng umagang iyon ng Martes. Dapat na akong umalis, sabi ko sa kawalan. Ang susi ng kotse ko ay parang banyaga sa aking kamay. Dapat tayong lahat, sagot ni Marco, pero walang gumalaw. Nakatayo kami doon na parang mga nakaligtas sa pagkawasak ng barko, hindi pa handang lisanin ang tanawin ng lumulubog na sasakyan. Ang biyahe pa uwi ay tumagal ng 70 minuto. Alam ko dahil tinitigan ko ang orasan sa buong biyahe, hindi makapag-focus sa iba. Ang telepono ko na inihagis ko sa passenger seat ay patuloy sa panginginig. 3 beses kong inabot ito tuwing red light. 3 beses kong binawi ang kamay ko. Nasa driveway ang kotse ni Paulo. Siyempre, work from home siya tuwing Martes at Huwebes, isang luho na ibinigay ni Don Ricardo sa kanyang anak, pero hindi kailanman ikukonsidera para sa iba, lalo na sa akin, sa kabila ng mas matagal na serbisyo at mas mataas na posisyon ko. Naupo ako sa kotse ko ng 1 buong minuto, patay ang makina, nakikinig sa lagitik ng lumalamig na bakal. Ang bahay na binili namin, 3 taon na ang nakararaan sa tulong ng mga magulang niya para sa down payment, ay natural na mukhang pareho noong umalis ako kaninang umaga. Parehong puno ng mangga sa bakuran.
Parehong bitak sa driveway na balak naming ipaayos. Parehong buhay, maliban sa nagbago na ang lahat. Sinalubong ako ni Paulo sa pinto, hawak pa rin ang laptop sa isang kamay. Nakasulat ang pagkalito sa kanyang mukha. Sa likod niya, nakita ko ang setup ng kanyang home office, 2 monitor na kumikinang sa mga spreadsheet na malamang ay hindi niya naiintindihan. Bakit ka umuwi? May sakit ka ba? Tapos napansin niya ang kahon sa aking mga bisig. Ang mukha niya ay dumaan sa serye ng mga ekspresyon na parang naglilipat ng channel sa TV. Pagkalito, pag-aalala, realisasyon, galit. Tumawag si Daddy. Flat ang boses niya. Sabi niya, nagwala ka raw sa meeting. Sabi niya, unstable ka. Nagsimulang umiyak. Kinailangan pang ilabas ng security. Ibinaba ko ang kahon sa mesa sa aming entrada. Ang mesang ibinigay ng nanay niya na sa tingin ko ay masyadong magarbo para sa espasyo. Yun ba ang sinabi niya? Sinabi niya na nahihirapan ka lately, na kinailangang saluhin ni Bea ang mga pagkakamali mo na wala siyang choice. Inilabas ko ang telepono ko, hindi pinansin ang daan-daang ibang notifications at hinanap ang forwarded email. Ang email ni Bea, yung umaako ng kredito para sa Henderson account, yung tumatawag sa aking overwhelmed. Ang email na malinaw na bahagi ng mas mahabang usapan nila ni Don Ricardo na hindi ko alam noon. Binasa ito ni Paulo ng 1 beses, tapos isa pa, kumibot ang panga niya. Ang senyales na namana niya sa kanyang ama na lumalabas kapag ang realidad ay hindi tugma sa kwentong isinubo sa kanya. Ito ay, nagsimula siya tapos tumigil. Kailan niya ipinadala ito? 3 linggo na ang nakararaan. Aksidenteng naipadala sa akin sa halip na sa tatay mo at hindi mo sinabi sa akin. Maniniwala ka ba sa akin? O sasabihin mong nagkamali lang si Bea at hinding-hindi magpaplano ang tatay mo laban sa sarili niyang manugang? Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin tulad ng isang pinag-aagawang teritoryo. Ibinaba ni Paulo ang kanyang laptop, dinidot ang buhok gamit ang 2 kamay. Isa pang namang gesture. Kailangan kong mag-isip, sabi niya. Dinadampot ang susi niya sa sabitan sa pinto. Kailangan ko lang mag-isip, Maria. Pero nakaalis na siya. Ang pinto ay sumara ng may mariing lagitik na parang tuldok sa pangungusap. Nakatayo ako sa aming entrada, suot pa rin ang damit pang opisina na paliligiran ng buhay na binuo namin sa pundasyong buhangin pala. Tumunog ang telepono ko, unknown number. Muntik ko nang hindi sagutin, pero may kung ano, instinto, pagod, kuryosidad ang nagtulak sa akin na sagutin ito. Please, huwag mong ibaba. Boses ni Attorney Maggie Lopez, halos pabulong. Tumatawag ako mula sa CR. Yung executive bathroom sa 16th floor, yung walang gumagamit. Maggie, yung kontrata mo? Yung clause tungkol sa hostile termination. Hindi iyon binasa ni Don Ricardo. Ni-review iyon ng legal 6 na taon na ang nakararaan noong na-hire ka. Pero pumirma lang siya kung saan ko itinuro. Ang humiliation multiplier pa lang ay magbibigay sa'yo ng severance na 45 milyon. Pero kung isasama ang documented harassment, ang pagiging pampubliko nito, 22 saksi. Pinag-uusapan natin ay 100 milyong piso. Milyon. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tunog ng umaagos na tubig. Dahil sa loob ng 1 oras, marerealize ni Don Ricardo kung ano ang ginawa niya. At kapag nangyari iyon, isisisi niya sa akin. Sasabihin niyang dapat binalaan ko siya. 12 taon na akong nagtatrabaho dito. Pinalusot ko ang init ng ulo niya, ang mga babae niya, ang mga kaduda-dudang desisyon niya. Pero ito ang tatapos sa karera ko. Maggie, pwede ba tayong magkita bukas sa lugar na walang pupuntang taga-Vertex? May mga dokumento ako, mga bagay na dapat mong malaman, mga bagay na makatutulong sa ating dalawa. Natapos ang tawag bago pa ako makasagot. Nakatayo ako doon, hawak ang telepono nang agad itong tumunog ulit. Si Dylan mula sa team ko, dating team, ay nagpadala ng screenshot. Isang Slack channel na tinatawag na The Exodus na may 247 members bago ito ipasara ng IT. Ang mga mensahe ay baha ng hindi paniniwala, suporta at panic. Totoo ba ito? 22 tao ang nag-walk out? Anong gagawin natin ngayon? Patay na ba ang Henderson Project? Sinong magme-maintain ng mga server?
Ang LinkedIn app ko ay nagpakita ng 47 notifications. Bumubuhos ang mga email. 3 kakumpetensya na ang nag-reach out na may iba't ibang version ng nabalitaan ko at mag-usap tayo. Pero isang email ang nagpatigil sa paghinga ko. Si Caterina Cat Velasquez, ang venture capitalist na tumanggi sa pitch ni Don Ricardo 6 na buwan na ang nakararaan, sinabihan siyang ang kumpanya niya ay kulang sa innovative leadership. 2 pangungusap lang ang mensahe niya. Ang katapatan ng team mo ay mas mahalaga pa kaysa sa buong market cap ng Vertex. Magtayo tayo ng bago. Binabasa ko ito sa 3 pagkakataon nang tumunog ang doorbell. Nakatayo si Doña Elena sa aking balkonahe, 9:00 ng gabi. Kalat ang makeup, hawak ang isang Manila folder na parang kakagatin siya nito. "Pwede ba akong pumasok?" tanong ni Doña Elena. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, mukha siyang mahina. Hindi ang pulidong matrona ng lipunan na namumuno sa charity boards at country club committees, kundi isang babaeng may pasan na bigat na hindi na niya kayang dalhin ng mag-isa. Tumabi ako. Pumasok siya sa aking bahay, ang bahay na tinulungan niyang punduhan pero hindi kailanman tunay na nagpatuloy sa akin, at tumayo ng alanganin sa entrada, hawak ang Manila folder na parang kumpisal. "Wala dito si Paulo," sabi ko. Alam ko, hinintay ko munang umalis siya. Sumunod siya sa akin sa sala, naupo sa dulo ng aming sopa na parang kailangan niyang tumakbo anumang oras. Sinibak ni Don Ricardo ang sarili niyang kapatid sa ganitong paraan 20 taon na ang nakararaan. Si Edward, siya ang CFO, kasama na sa kumpanya simula pa lang. Binuksan niya ang folder, inilabas ang naninilaw na board meeting minutes, lumang mga email na nakaprint sa papel na lumambot na sa kalumaan. Kinwestiyon ni Edward ang isa sa mga desisyon ni Ricardo sa publiko. Hindi man lang kritisismo, tanong lang. Binigyan siya ni Ricardo ng 10 minuto para magligpit. Hindi na nakabangon ang pamilya, iniwan siya ng asawa niya. Ang mga anak niya ay hindi kinakausap si Ricardo. 20 taon at dumudugo pa rin ang sugat tuwing Pasko. "Bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon?" Mapait ang tawa ni Doña Elena. Walang bahid ng kanyang karaniwang tawa ng sosyalera. Dahil pinanood ko ang asawa ko na sirain ang mga tao sa loob ng ilang dekada. Sinasabi sa sarili ko na negosyo lang iyon, na ang matatagumpay na lalaki ay kailangang maging malupit. Pero ang panoorin siyang gawin ito sa'yo, sa taong sumagip sa kumpanya niya habang naglalaro siya ng golf, sa taong nagpasaya sa anak ko kahit hindi namin ipinakita, hindi ko na kayang magpanggap pa. Naglabas siya ng isa pang papel. Ito ay mula 5 taon na ang nakararaan. Michelle Reeves, VP ng Marketing, sinibak sa board meeting dahil sa insubordination. Iminungkahi niyang luma na ang stratehiya ni Ricardo. Isa pang papel. 3 taon na ang nakararaan. James Chin, Head of Innovation, tinanggal sa publiko dahil nakatanggap siya ng job offer mula sa kalaban at gustong magbigay ng leksyon ni Ricardo. Pinipili nila ang madaling daan, patuloy ni Doña Elena. At ngayon ay direktang nakatingin na siya sa akin. Si Ricardo at si Paulo pareho. Umiiwas sila sa gusot sa pamamagitan ng paglikha ng mas malalaking gusot. Mas pipiliin nilang sirain ang mga relasyon kaysa aminin ang pagkakamali. Kinonsinti ko ito ng 35 na taon at patawad. Ang yakap niya ay hindi inaasahan, mahigpit at mabilis. Iniwan niya ang folder sa aking coffee table at naglaho sa gabi. Iniwan ako kasama ang ebidensya ng isang pattern na masyado akong naging malapit para makita. Tumunog ang telepono ko ng 2:07 a.m. Nakatulog na ako sa wakas sa sopa, suot pa rin ang damit pang opisina, ang laman ng folder ay nakakalat sa coffee table na parang crime scene. Sabihin mong gising ka. Ang boses ni Maggie ay matinis sa histerya. Gising na ako ngayon. Sinira ni Bea ang lahat. Sinubukan niyang patunayan na kaya niyang hawakan ang systems mo. Gustong ipakita kay Don Ricardo na hindi niya kailangan ang transition period. Sinubukan niyang i-access ang backup files pero nabura niya ang main customer database sa halip. Bigla akong napabangon, gising na gising. Binura niya ang buong customer database? Hindi yan ang pinakamasama. Sinubukan niyang i-recover ng mag-isa. Hindi tumawag ng IT. Hindi sumunod sa protocol. Nagpatakbo siya ng recovery software na nakita niya online. Na-corrupt ang lahat.
Ang buong operasyon sa Luzon ay madilim na sa loob ng 6 na oras. Tinatantya nilang 14 oras minimum bago ang kahit partial restoration. Humaba ang katahimikan habang pinoproseso ko ito. Ang aming customer database ay hindi lang mga pangalan at address. Ito ay 17 taon ng relationship management, purchase histories, custom configurations, support tickets, ang DNA ng ugnayan ng kumpanya sa mga kliyente. Magkano? Tanong ko. Conservative estimate? P2.8 bilyon na agad na lugi. Hindi pa kasama ang mga kliyenteng mawawala, ang mga demanda, ang sira sa reputasyon. Nabasag ang boses ni Maggie. Nasa banyo siya umiiyak kanina pang 2 oras. Si Don Ricardo ay sinisigawan ng lahat. Nagbato siya ng laptop. Talagang ibinato sa pader. Naka-standby ang security. Nakaramdam ako ng bagay na hindi ko inaasahan. Wala. Hindi kasiyahan, hindi paghihiganti. Basta malamig at walang laman na wala. Inenhinyero ni Bea ang aking kahihiyan at ngayon ay nalulunod siya sa sarili niyang kapalpakan. Maggie, kailangan mong idokumento ang lahat. Bawat email, bawat kilos, bawat salitang sasabihin ni Don Ricardo. Ginagawa ko na. Gumagawa ako ng sarili kong insurance policy. Tumigil siya. Napigilan sana ito ng team mo. Hindi sana ito sinimulan ng team ko sa una pa lang. Pagkababa ni Maggie, naupo ako sa dilim, pinapanood ang pagsikat ng araw na gumagapang sa pader ng aking sala. Sa kabilang banda ng lungsod, ang Vertex Solutions ay nagdurugo ng pera at reputasyon habang natutunan ni Bea na ang pag-ako ng kredito at pag-ako ng responsibilidad ay magkaibang-magkaiba. Umuwi si Paolo ng 7:00 ng umaga na mukhang natulog sa kotse. Gusot ang polo niya, nakatayo ang buhok sa iba't ibang direksyon at amoy whiskey at pagsisisi. Wala na ang database, sabi niya nang walang pasakalye. Nabalitaan ko. Nawawala na sa sarili si Daddy. Nagbabantang idedemanda si Bea, pero sabi ng legal hindi pwede dahil siya ang nagbigay ng access. Tumatawag siya ng emergency board meetings. 2 beses nang inatake ng panic attack si Mommy. Bumagsak siya sa sopa sa tabi ko. Maingat na hindi ako madikit. Gusto niyang kumbinsihin kita na pumirma ng NDA at palampasin ito ng tahimik. Palampasin ang alin? Ang pagpapahiya niya sa akin sa publiko, ang 22 tao na nag-walk out, o ang katotohanang ang pinili niyang kapalit ay nag-cost sa kumpanya ng halos 3 bilyong piso. Hinaplos ni Paolo ang mukha niya gamit ang 2 kamay. Lahat ng iyon, inaalok niya ang 45 milyon na binanggit ni Maggie. Full severance, extended benefits, magandang rekomendasyon. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma na hindi mo pag-uusapan ang nangyari o makikipagkumpetensya sa loob ng 2 taon. Maria, nagbabanta ang board sa posisyon niya. Kung magdedemanda ka, kung lalala ito, pwede siyang mawalan ng lahat. Lumingon ako para tingnan ang asawa ko. Talagang tingnan siya. Isa siyang estranghero na suot ang mukha ni Paolo, nagsasalita gamit ang boses ni Paolo. Pero ang lalaking pinakasalan ko, na nangakong tatayo sa tabi ko, na magiging partner ko, ay wala na. Kung nag-exist man siya talaga. Dapat inisip niya iyon bago niya ako binigyan ng 5 minuto para magligpit. Kailangan kong ayusin mo ito. Ang 5 salitang iyon ay lumutang sa pagitan namin tulad ng isang patalim. Hindi sorry. Hindi mali siya. Hindi dapat ipinagtanggol kita. Isa na namang utos na isakripisyo ko ang aking dignidad para sa ikagiginhawa ng pamilyang De La Cruz. Kailangan mo nang umalis, sabi ko, nagulat sa kung gaano katatag ang boses ko. Tumingin sa akin si Paolo noon at sa isang sandali nakakita ako ng isang bagay, kamalayan siguro na pinili niya ang maling panig. Pero ang mga De La Cruz ay hindi umaamin ng pagkakamali. Naghahanap lang sila ng ibang sisisihin. Umalis siya nang walang ibang salita. At alam ko, natapos na ang kasal namin sa sandaling iyon, kahit na ang mga papel ay darating palang mamaya. Pagsapit ng tanghali, ang sala ko ay naging startup incubator. 22 tao na may mga laptop na nakapatong sa kanilang mga tuhod, nakaupo sa sahig, nakadapo sa mga braso ng upuan, nagsisiksikan sa paligid ng dining table ko. Ang 2 anyos na anak ni Luis na si Emma ay nakaupo sa sulok gumagawa ng homework, paminsan-minsang tumitingin sa kaguluhan gamit ang mga matang mausisa. Phoenix Digital
Anunsyo ni Pia, hawak ang isang napkin kung saan siya nag-sketch ng logo. Isang istilisadong ibon na bumabangon mula sa apoy. Hindi kami banayad, pero hindi rin naman sila. Nasa laptop si Marco, mabilis ang mga daliri, secured na ang domain, naka-lockdown na ang social media handles. Kinukuha ko na rin ang mga variations bago maisipan ng Vertex mag-cyber squat. Ang asawa niyang si James ay lumitaw na may dalang tray ng mga tasa ng kape. Nag-supply run ako, walang makapagtatayo ng kumpanya na gutom. Nagpatong-patong ang mga kahon ng pizza tulad ng sedimentary layers ng ambisyon. Ang kambal na Reyes ay nakagawa na ng project management system sa pader ng sala ko gamit ang sticky notes. Si Sarah ay nagre-reach out na sa mga contacts, ang boses niya sa telepono ay profesional sa kabila ng pagupo ng naka-Indian seat sa sahig ko. Kailangan natin ng incorporation documents, sabi ng isa. Ako na bahala, sagot ni Luis, na ang bayaw pala ay isang corporate attorney. Ang enerhiya ay elektrikal, desperado, puno ng pag-asa. Hindi na lang kami basta magkakatrabaho. Kami ay mga refugee mula sa isang corporate disaster, bumubuo ng bago mula sa abo ng sinira ni Don Ricardo. At sa masikip, magulong sala na iyon, mas naramdaman kong nasa tahanan ako kaysa sa 6 na taon sa Vertex. Tumunog ang telepono ko ng 4:47 p.m. 3 araw matapos naming ibahin ang anyo ng sala ko bilang unang headquarters ng Phoenix Digital. Numero ni Attorney Robert Hoffman ang lumabas sa screen. Abogado ni Don Ricardo, tumatawag sa ikatlong pagkakataon ngayong araw. Miss West, Maria, binigyan ako ng autoridad ni Mr. De La Cruz na itaas ang offer sa 45 milyon. Ang boses niya ay may pagod ng isang taong natatalo sa gera na akala niya ay madali lang. Ito ang baseline severance ayon sa kontrata mo. Ang baseline ay nag-a-assume ng normal na termination procedures. Sagot ko, pinapanood ang kambal na Reyes na nagbubuhat ng computer equipment papasok sa magiging tunay naming opisina, isang bodega na nahanap namin kahapon. Ang bigyan ng 5 minuto para magligpit sa harap ng duwelam saksi ay hindi normal. Mave-verify iyan ni Attorney Maggie Lopez. Humaba ang katahimikan. Si Miss Lopez ay hindi na autorisadong magsalita para sa Vertex Solutions. Siyempre naman, hindi na. Ang unang instinto ni Don Ricardo ay laging patayin ang mensahero, kahit na ang mensahe ay isang legal na kalamidad na sarili niyang gawa. Kung gayon, hayaan na lang nating korte ang magdesisyon kung ano ang nararapat. Ang abogado ko na ang makikipag-ugnayan. Ibinaba ko ang tawag sakto namang pagpasok ng isang puting Tesla sa parking lot ng bodega. Bumaba si Caterina Cat Velasquez. Ang kanyang designer heels ay lumalangit-ngit sa bitak-bitak na aspalto. Sinusuri ang bago naming espasyo gamit ang mapanuring mata ng isang taong nagpabago ng 2 dosenang startups tungo sa pagiging bilyong pisong kumpanya. Ang bodega ay walang espesyal. 1,800 square meters ng sementadong kawalan, amoy industrial cleaner pa rin at multo ng kung anumang ginawa dito noon. Ang mga ilaw na fluorescent ay kumukurap-kurap. Ang pinto ng loading dock ay hindi sumasara ng maayos. May kahina-hinalang mantsa sa sahig na mukhang may sariling ecosystem. Perpekto ito, anunsyo ni Kat, at hindi siya nagiging sarkastiko. Isa itong kalamidad, sagot ni Pia, itinuturo ang tile sa kisame na pumili ng sandaling iyon para maglaglag ng kaunting alikabok. Hindi, isa itong gutom na espasyo, gusto nitong maging kung ano. Naglakad si Kat sa paligid, umaalingaw-ngaw ang kanyang mga yapak. Alam mo ba kung ano ang unang opisina ng Amazon? Garahe. Google? Garahe. Apple? Garahe rin. Nag-upgrade ka na. May pader ka at lahat. Inilabas niya ang kanyang telepono, tumawag saglit. Ipadala ang kontrata sa email ko. Oo, ang buong halaga. Tumingin siya sa akin. 200 milyong pisong seed funding. Gusto ko ng 20% equity at upuan sa board. Muntik nang mabitawan ni Luis ang laptop niya. Hindi mo pa nakikita ang business plan namin. Nakita ko ang 22 tao na sumunod sa kanilang leader palabas ng isang matatag na trabaho patungo sa kawalan ng kasiguraduhan. Mas mahalaga yan kaysa sa anumang PowerPoint. Huminto siya sa pinto.
Sinabi sa akin ni Ricardo de la Cruz minsan na ang emosyonal na desisyon ay walang lugar sa negosyo. Sinabi niya iyon habang nire-reject ang proposal kong mag-invest sa Vertex dahil hindi niya gusto ang agresibo kong style ng negosasyon. Nakakatawa kung paanong ang emosyonal niyang desisyon na ipahiya ka sa publiko ang nag-abot sa akin ng susunod na unicorn. Kinabukasan, bumalik siya kasama ang 2 pang VC. Inikot nila ang aming magulong bodega, nagtanong ng mga matutulis na tanong tungkol sa scalability at market penetration. Tapos nag-commit ng dagdag na 100 million on the spot. Hindi pa nga kami naka-incorporate at ang valuation na namin ay nasa P1 billion. Hindi tumitigil sa pagtunog ang telepono ko pero ang tawag na mahalaga ay galing mismo kay Richard Henderson, CEO ng Henderson Corp. Nabalitaan ko ang sitwasyon sa Vertex, sabi niya, nang walang pasakalye. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa database disaster. Sinubukan ni Bea Santos na magpaliwanag sa akin kahapon kung bakit nawala ang configurations namin. Umiyak siya. Talagang umiyak sa tawag kasama ang kliyente. Maria, nagtrabaho kami kasama ang team mo ng 3 taon. Ikaw mismo ang sumagip sa product launch namin. Nirebuild ni Luis ang buong architecture namin sa isang weekend. Si Pia ang nag-identify ng data patterns na nagpataas ng efficiency namin ng 200%. Tumigil siya. Ang mga kontrata ay sumusunod sa talento, hindi sa gusali. Ililipat namin ang negosyo namin sa Phoenix Digital epektibo agad. Bago matapos ang araw, 3 pang kliyente ang tumawag. Patterson Industries, Morrison Group, Chin Technologies. Yuntos, kinakatawan nila ang 1.7 billion sa taunang kontrata. Ang bawat isa ay nag-anunsyo ng kanilang desisyon sa LinkedIn, professional na corporate speak na bahagyang nagtatago ng kanilang pandidiri sa kung paano kami tinrato ng Vertex. Bumagsak ang stocks ng another 5%, anunsyo ni Sarah, nire-refresh ang kanyang screen. Nasa 15% na ang total simula noong Martes. Nag-unpack kami ng equipment, nagsiset up ng mga mesa, tunay na mga mesa na ngayon na binili second hand mula sa isang startup na nalugi. Nang lumitaw si Paulo sa pinto, mukha siyang mas maliit, tila nabawasan, may hawak na buke ng rosas, pulang rosas. Matapos ang 6 na taon ng kasal, hindi pa rin niya alam na allergic ako sa rosas, na mas gusto ko ang wildflowers, na sinabi ko sa kanya ito nung 3 date namin. Pwede ba tayong mag-usap? Lumipat siya ng tayo, hindi komportable sa kanyang plansadong khakis at polo shirt. Ang uniforme ng kanyang ama na inampon nang walang tanong. Lumabas ako kasama siya, iniwan ang aking team na patuloy sa pagbuo ng aming kinabukasan. Ang araw sa hapon ay naghahagis ng mahahabang anino sa bitak-bitak na aspalto ng parking lot. Handang humingi ng tawad si Daddy, sabi niya, iniaabot ang mga rosas sa akin na parang peace offering o baka panangga. Bibigyan kanya ng executive position, corner office, 20% raise, buong pagbabalik ng benefits. Hindi ko kinuha ang mga bulaklak. Iniisip niyang tungkol ito sa opisina? Magandang offer to. Sobra pa sa patas kung isa sa alang-alang ang ano, na ipinahiya niya ako, na sinira ni Bea ang database sa pagsubok na patunayan na kaya niyang gawin ang trabaho ko, na 22 tao ang nag-walk out dahil nakasaksi sila ng bagay na hindi katanggap-tanggap. Ibinaba ni Paulo ang mga rosas sa sahig sa pagitan namin at mukha silang malungkot doon, namamatay sa mainit na aspalto. Tatay ko siya at asawa kita. Past tense, Paulo. Ginawa mong past tense iyon sa sandaling hilingin mo sa aking lunukin ang kahihiyan para sa ikagiginhawa ng pamilya mo. Kumunot ng bahagya ang mukha niya. Ang unang tunay na emosyon na nakita ko sa kanya sa loob ng ilang araw. Sumusuko ka na sa atin? Sa kasal natin? Hindi ang tatay mo ang sumira sa atin. Ikaw, noong umuwi ka at hilingin sa akin na ayusin ang pagkakamali niya sa halip na tumayo sa tabi ko. Noong pinili mo ang madaling daan ng katapatan sa pamilya kaysa sa mahirap na daan ng paggawa ng tama. Tumingin siya sa akin noon, talagang tumingin, at sa isang sandali nakita ko ang lalaking minahal ko. Ang nag-exist bago ang impluwensya ng tatay niya ay tumigas sa paligid niya na parang baluti. Pero ang lalaking iyon ay matagal nang nakalibing, hindi na posible ang muling pagkabuhay. Dapat na akong umalis, tahimik niyang sabi. Oo, naglakad siya pabalik sa kanyang kotse
Ang BMW na binili ng tatay niya para sa kanya, natural, at nagmaneho palayo. Nanatili ang mga rosas sa aspalto. Iniwan ko sila doon. Pagsapit ng gabi, nalanta na sila sa init. Ang mga talulot ay kumakalat sa hangin tulad ng lahat ng maingat na inilatag na plano ni Don Ricardo. Nang hating gabi, tumunog ang telepono ko na may encrypted file mula kay Maggie. Ang subject line ay simpleng, ang severance package ko. Ang audio file ay 43 minuto ng isang board meeting ng Vertex. Malinaw na malinaw ang kalidad. Malamang ay nirecord ito ni Maggie sa kanyang telepono na estratehikong inilagay malapit sa gitna ng mesa. P.8 billion. Isang boses na nakilala ko bilang board member na si Jonathan Cross. Nawalan tayo ng 2.8 billion dahil hindi niya makontrol ang init ng ulo niya. Ang database ay ganap na sira. Isa pang boses, malamang ang CFO na si David Sterling. Walang autorisasyon si Bea Santos na i-access ang mga sistemang iyon. Binigyan siya ni Ricardo ng full administrative access. Ito ay tiyak na si Maggie. Ang boses niya ay maingat na neutral. Laban sa aking legal na payo. Prinomote mo ang roommate ng girlfriend mo? Ang boses na ito ay tumutulo sa pandidiri. Roommate ni Christina nung college, yan ang naisip mong pwedeng pumalit sa manugang mo na nagtayo ng kalahati ng ating infrastruktura? Ang boses ni Don Ricardo, nang dumating ay tunog hungkag. Nagpakita ng potensyal si Bea. Masigasig siya, ambisyosa. Siya ay walang kakayahan, ang lagapak ng kamay sa mesa. Hindi ito pampamilyang drama de la Cruz. Ginawa mong 7.8 bilyong kalamidad ang isang personal na benggansa. Baka higit pa kung patuloy na aalis ang mga kliyente. Pinakinggan ko ang recording ng board meeting ng isa pang beses. Ang mga boses nila ay pumupuno sa opisina ko sa bodega ng 1:00 ng madaling araw. Hindi ito pamumuno. Ito ay pag-aalboroto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang pandidiri sa mga boses nila ay damang-dama, kahit sa speaker ng telepono ni Maggie. Kinabukasan, bumilis ang lahat. Magpapa-press conference tayo, anunsyo ni Kat Velasquez. Humahakbang papasok sa bodega namin ng 7:00 ng umaga kasama ang isang media consultant at sapat na kape para sa lahat. Bukas, 2 p.m., lahat ng tech outlet ay nagmamakaawa para sa statement. Bibigyan natin sila. Ayokong magmukhang mapaghigante, sabi ko. Hindi ka magmumukhang ganon. Magmumukha kang kung ano ka talaga. Isang leader na tumangging tanggapin ang kahihiyan bilang presyo ng trabaho. Inilabas niya ang kanyang tablet. Samantala, nagho-hold si Ricardo ng sarili niyang conference sa Vertex headquarters sa eksaktong oras. Sabi ng sources ko, plano niyang palabasin ito bilang strategic restructuring. Ang isipin na babaluktutin ni Don Ricardo ang kalamidad na ito bilang corporate doublespeak ay dapat sanang nagpagalit sa akin. Pero nakaramdam ako ng kakaibang kalmado. Hayaan siyang subukang pakinisin ang sakunang ito. Ang katotohanan ay may paraang lumabas gaano man karaming barnis ang ipahid mo. Ginugol namin ang susunod na 24 oras sa paghahanda. Tumulong sina Luis at Pia na isulat ang statement ko. Si Sarah ang nag-coordinate ng logistics. Ang kambal na Reyes ay nakakuha ng professional backdrop at ilaw na nagpamukha sa bodega namin bilang lehitimong tech startup sa halip na inabandonang espasyong industrial. Sa ganap na 1:45 p.m., kinabukasan, nakatayo ako sa harap ng mga kamera suot ang parehong navy blazer na suot ko noong Martes na iyon. Sinasadya. Pinalibutan ako ng team ko, silang lahat na 22, nakabihis ng propesyonal pero hindi unipormado. Mukha kaming kung ano kami, mga individual na piniling tumayo ng magkakasama. Magandang hapon, simula ko, ang boses ko ay mas matatag kaysa sa pulso ko. 2 linggo na ang nakararaan, binigyan ako ni Ricardo de la Cruz ng 5 minuto para ligpitin ang gamit ko matapos ang 6 na taon ng pagbuo sa technical infrastructure ng Vertex Solutions. Ang 5 minutong iyon ay nagturo sa akin ng mahalagang bagay, na ang kakayahan ay banta sa mga walang kakayahan, na ang katapatan ay walang halaga sa mga hindi kailanman nagtrabaho para dito. At kung minsan, ang pinakamagandang bagay na pwedeng mangyari ay ang mapilitang lisanin ang lugar na hindi ka kailanman pinahalagahan.
Nag-click ang mga kamera tulad ng digital na ulan. May isang taga-TechCrunch na mabilis na nagtatype. Naka-livestream ang reporter ng Bloomberg. Ang Phoenix Digital ay hindi lang basta kumpanya. Ito ay patunay na ang kultura ay tumatalo sa stratehiya, na ang mga team na binuo sa respeto ay higit na mahusay kaysa sa mga herarkiya na binuo sa takot. Nakakuha kami ng 200 milyong pondo. Napanatili namin ang mga kliyenteng nagkakahalaga ng bilyon-bilyon taon-taon. Nagawa namin sa loob ng 2 linggo ang sinabi ng Vertex Solutions na aabutin ng taon dahil mayroon kami ng bagay na nawala sa kanila, tiwala. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, umiilaw ang telepono ko sa mga text mula sa mga taong nanonood ng sabay na conference ni Don Ricardo. Nagpadala si Maggie ng play-by-play. Pinapawisan siya sa makeup niya. Nasa likod niya si Bea na nakatingin sa telepono, literal na naghahanap ng trabaho habang nasa press conference. Kasasabi lang niya ng strategic restructuring for enhanced agility. At tumawa ng malakas ang isang reporter. May nag-share ng screenshot mula sa financial networks. Ipinapakita nila ang parehong conference sa split screen. Ako, kalmado at napaliligiran ng team ko. Si Don Ricardo, namumula at nauutal kasama si Bea sa tabi niya na nag-i-scroll sa LinkedIn. Tila sumuko na sa anumang pagpapanggap na nakikinig. Ang stock ticker ay tumatakbo sa ilalim ng parehong feed. Vertex Solutions bumagsak ng another 8%. Nagse-celebration pa rin kami nung gabing iyon nang tumunog ang telepono ko mula sa blocked number. Muntik ko nang hindi sagutin, pero may kung ano ang nagtulak sa akin na iswipe ang accept. Please huwag mong ibaba. Boses ni Bea, pero iba. Wala na ang matamis na patong, ang praktisadong profesionalismo. Tunog bata siya, desperada, takot. Alam kong galit ka sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Sabi ko, nagulat sa katotohanan nito. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Isang matalim na paghinga. Tinanggal na ako. Strategic differences ang tawag nila, pero alam ng lahat na ibig sabihin nun ay sinira ko ang database. Blacklisted na ako. Walang gustong mag-interview sa akin. Umiiyak na siya ngayon. Pangit na hikbi na nagpaalala sa akin na 26 anyos lang siya, ambisyosa at walang awa, pero bata pa rin para maniwala na iyon lang ang mga katangiang mahalaga. May student loans ako, renta, medical bills ng nanay ko. May sakit siya at ako lang ang inaasahan niya. At ako, nabasag ng tuluyan ang boses niya. Alam kong inako ko ang kredito para sa gawa mo. Alam ko ang ginawa ko, pero parang awa mo na. Kahit isang rekomendasyon lang, kahit ano lang na nagsasabing hindi ako ganap na walang kakayahan. Tumingin ako sa paligid ng aming bodega, sa team ko na nagtatrabaho pa rin sa kabila ng gabi, sa mga whiteboard na puno ng tunay na inobasyon sa halip na corporate buzzwords, sa espasyong binuo namin sa merito sa halip na manipulasyon. B, sabi ko, at tumahimik siya maliban sa pagsinghot. Inako mo ang kredito sa Henderson account. Tinawag mo akong overwhelmed at iminungkahing kailangan akong palitan. Ngumiti ka habang binibigyan ako ni Don Ricardo ng 5 minuto para iligpit ang 6 na taong trabaho. Inako mo ang kredito sa gawa ng iba. Ngayon kailangan mong akuin ang kredito sa sarili mong kabiguan. Iyan lang ang tanging rekomendasyon na maibibigay ko sa iyo. Tumagal ang tawag ng eksaktong 5 minuto. Tinaimingan ko. 3 araw ang lumipas, pumutok ang balita saan man ng sabay-sabay. Bumaba si Nicholas Harrington, Don Ricardo, bilang CEO ng Vertex Solutions. Ang press release ay isang obra maestra ng corporate euphemism, pursuing new opportunities, time for fresh leadership, grateful for his years of service. Pero alam ng lahat ang totoo. Binigyan siya ng board ng pagpipilian. Mag-resign ng may natitira pang kaunting dignidad o sibakin ng may dahilan at mawala ang lahat. Pinili niya ang resignation pero parang pagpili lang ito kung saang bangin tatalon. Pareho ang katapusan. Tumawag si Doña Elena nung gabing iyon, hungkag ang boses pero tila mas magaan. Lumilipat na siya sa guest house, 35 taon ng kasal at ito ang tuluyang sumira sa amin. Hindi ang mga affair niya sa mga sekretarya, hindi ang ego niya na kailangan ng sariling zip code, kundi ang panoorin siyang sirain ka.
isang taong walang ginawa kundi gawin siyang matagumpay. Dahil lang sa laro. Doon ko nalaman na ang lalaking pinakasalan ko ay wala na kung nag-exist man siya talaga. Doña Elena, huwag kayong humingi ng tawad. Huwag niyo akong aliwin. Kalayaan ito kahit na dumating ng 30 taong huli. Iba ang pakiramdam ng bodega nung gabing yon. Ang kambal na Reyes ay naglagay ng mga ilaw na nagpamukhang halos mainit ang sementong pader. Nagdala si Sara ng mga halaman na tila nabubuhay sa kabila ng industrial setting. Nag-set up si Marco ng sound system na tumutugtog ng mahinang jazz habang nagtatrabaho kami. Nagawa natin, sabi ni Pia, lumitaw sa tabi ko na may 2 baso ng champagne. Hindi na yung mura. Nagpadala si Kat ng mga kahon ng tunay na champagne. Ang alin? Nanalo tayo. Tinalo ni David si Goliath. Gumanti ang imperyo, pero nanalo pa rin ang mga rebelde. Pili ka ng metaphor mo. Si Mang Gerald, ang maintenance supervisor mula sa Vertex na sumali sa amin noong nakaraang linggo, ay itinaas ang kanyang mop sa ere na parang sulo. Ang parehong kilos noong Martes na yon, pero iba na ngayon. Noon ay pakikiisa. Ngayon ay tagumpay. Para sa pangalawang pagkakataon at first class na paghihiganti, sigaw niya at itinaas ng lahat ang kanilang baso. Pero hindi ko na iniisip ang paghihiganti. Iniisip ko ang kontratang nakuha lang namin, yung nililigawan ng Vertex sa loob ng 2 taon. Global Tech na ang CEO ay personal na tumawag para sabihing, nakita namin ang press conferences, nakita namin kung paano tinatrato ng Vertex ang mga taong bumuo ng tagumpay nila. Pinipili naming magtrabaho kasama ang mga builders, hindi destroyers. Ang valuation namin ay pumalo na sa 2.8 bilyon. Hindi masama para sa kumpanyang nagsimula sa sala ko na may mga kahon ng pizza at panik. Hindi ito paghihiganti, sabi ko kay Pia. Pinapanood ang team ko, ang pamilyang pinili ko, nagtatrabaho ng gabi dahil gusto nila, hindi dahil may nagbibilang ng oras nila. Tagumpay lang ito, ang paghihiganti ay side effect lang. Pero sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Don Ricardo nang mag-isa sa guest house sa likod ng mansyon na hindi na niya kayang bayaran. Ang kanyang imperyo ay naging durog na bato sa loob ng wala pang 1 buwan. Huli na nang matutunan na kapag binigyan mo ang isang tao ng 5 minuto para iligpit ang buhay nila, minsan dinadala nila ang lahat kasama nila pag-alis. Nawalan na ng bula ang champagne pagdating ng umaga pero walang may pakialam. Nasa high pa rin kami ng aming P2.8 bilyong valuation nang pumasok si Attorney Maggie Lawson sa pinto ng aming bodega ng 7:23 a.m. May dalang banker's box at suot ang ekspresyong hindi ko pa nakita sa mukha niya noon. Determinasyon na hinaluan ng mas madilim. Kailangan ko ng 5 minuto ng oras mo, sabi niya. At ang ironiya ng partikular na numerong iyon ay hindi nakalampas sa sinuman. Ibinaba niya ang kahon sa mesa ko. Tunay na mesa na ngayon na binili mula sa liquidation sale. May gasgas pero matibay. Naging legal director ako ng Vertex sa loob ng 12 taon. Pinanood ko si Ricardo na sumira ng mga karera, lumabag sa employment laws, magtakip ng harassment claims. Dinokumento ko ang lahat. Binuksan niya ang kahon, inilantad ang mga folder na maingat na nilagyan ng label ayon sa petsa at uri ng paglabag. Bawat illegal na termination, bawat settlement na binayaran namin para patahimikin ang mga tao. Bawat oras na sinigawan niya ang isang tao hanggang sa umiyak sila. Tapos pinagawa ako ng papel na nagsasabing nag-resign sila sa personal na dahilan. Tumingala si Luis mula sa laptop niya. Bakit itinago ang lahat ng insurance na to? Alam kong darating ang araw na babaliktarin din niya ako. Tama ako. Sinasabi niya sa board na dapat pinigilan ko ang mass exodus niyo na nabigo ako sa aking fiduciary duty. Naglabas siya ng makapal na folder. Ito ang paborito ko. 3 taon ng mga email kung saan eksplisito niyang sinabi sa akin na huwag pansinin ang legal protocols. Bumaling siya sa akin noon, ang kanyang abuhing mga mata ay matalim sa likod ng designer glasses. Gusto kong maging chief legal officer niyo. Kapalit nito, sisiguraduhin kong hinding-hindi na makakapagtrabaho sa tech si Ricardo. Ang paghihiganti ko ay maaaring mas malamig kaysa sa inyo, pero 12 taon itong nag-ferment. Alam ko kung saan nakalibing ang lahat dahil ako ang tumulong maghukay ng mga libingan. Napaheni ng mahina si Pia
Ang dilim nun. Negosyo yan, pagtatama ni Maggie. Tinuro niya sa akin yan. Ngayon, ituturo ko sa kanya kung anong nangyayari kapag gumawa ka ng mga kaaway na alam ang sekreto mo. Tiningnan ko ang babaeng ito na nakaupo sa boardroom na iyon habang pinapanood ang kahihiyan ko at napagtanto kong hindi siya kasabwat. Nangongolekta siya ng ebidensya. Welcome sa Phoenix Digital, sabi ko. Ang unang opisyal na akto ni Maggie ay ang pag-schedule ng settlement negotiation. Neutral territory, pagpupumilit niya. The Marriott Downtown, Conference Room 12. Nagkakahalaga ito ng 40,000 kada oras na babayaran ni Ricardo. Ang meeting ay itinakda ng Huwebes, 10:00 a.m. Dumating ako ng maaga na datnan ng kwarto na eksaktong kasing mahal at kasing walang kaluluwa gaya ng inaasahan. Mga leather chairs na nagpipilit, mesang pinakintab na parang salamin, mga bintanang nakatanaw sa lungsod na minsan ay inakala ni Don Ricardo na pag-aari niya. Dumating siya ng 15 minutong huli, isang power play na sana'y gumana noong may kapangyarihan pa siyang paglaruan. Pero ang lalaking pumasok ay hindi ang Don Ricardo na humampas ng palad sa boardroom table. Ang bersyong ito ay mukhang impis. Ang kanyang Armani suit ay maluwag sa katawan na pumayat dahil sa stress. Ang abogado niyang si Robert Hoffman ay mukhang pagod din. Bilisan na natin ito, sabi ni Robert, naglalabas ng mga dokumento. Si Mr. De La Cruz ay handang mag-offer ng 70 milyon full benefits continuation sa loob ng 24 buwan at immediate vesting ng lahat ng stock options. Humilig pasulong si Maggie, plus isang nakasulat na pahayag na kumikilala na ang termination ay hindi maayos na hinawakan at isang non-disparagement clause na parehong panig. Nagtiim ang panga ni Don Ricardo, ang pamilyar na senyales, pero tumango siya. Ang lalaking hindi kailanman humingi ng tawad, hindi kailanman umamin ng mali, ay pipirma na sa dokumentong kumikilala sa kanyang kabiguan. Tahimik ang kwarto maliban sa lagrit ng mga bolpen sa papel. Pumirma si Don Ricardo gamit ang kamay na bahagyang nanginginig, ang pirma niya ay mas maliit kaysa sa matapang na pirma na natatandaan ko. Nang ipasa niya ang dokumento sa akin, nagkatagpo ang aming mga mata. Walang salitang namutawi, pero buong usapan ang nangyari sa katahimikang iyon. Ang mata niya ay nagsabing, "Sinira mo ako." Ang akin ay sumagot, "Sinira mo ang sarili mo." Ang sa kanya, "Ibinigay ko sa iyo ang lahat." Ang sa akin, "Binigyan mo ako ng 5 minuto." Habang ini-endorso ko ang tseke, 70 milyon, mas malaking pera kaysa sa nakita ng mga magulang ko sa tanang buhay nila. Nakaramdam ako ng bagay na hindi ko inaasahan. Hindi kasiyahan o hustisya, kundi kawalan. Ang hungkag na pakiramdam ng pagwawagi sa isang giyera na hindi naman dapat ipinaglaban. Tumayo si Don Ricardo para umalis, tapos huminto sa pinto. Sa isang sandali, akala ko magsasalita siya, baka sa wakas ay magsabi ng totoo. Pero ang mga lalaking De La Cruz ay hindi humihingi ng tawad. Umuurong lang sila para dilaan ang mga sugat ng pribado. Pagkaalis niya, inilabas ni Maggie ang telepono niya at ipinakita sa akin ang isang bagay na nagpatigil ng hininga ko. Security footage mula sa Vertex na may petsang isang araw bago ang resignation ni Don Ricardo. Ipinadala ito sa akin ni Kuya Tomas mula sa security, sabi niya. Naisip niyang dapat mong makita ito. Ang malabong footage ay nagpapakita kay Don Ricardo na nakatayo sa dating opisina ko, na ngayon ay ganap ng walang laman. Ang timestamp ay 9:47 p.m. Mag-isa siya, nagsasalita sa walang laman na kwarto, bagaman hindi nakuha ng security camera ang audio. Nakatayo siya diyan ng 20 minuto, sabi ni Maggie. Nabasa ni Kuya Tomas ang labi niya sa ilang bahagi. Paulit-ulit niyang sinasabi, binigyan ko siya ng 5 minuto, kinuha niya ang lahat. Mali siya, tahimik kong sabi. Kinuha niya ang lahat sa sarili niya. Tumanggi lang akong lumubog kasama ang barko niya. Tumango si Maggie. Gusto ring ipaalam sa iyo ni Kuya Tomas ang isa pa. Siya ang sumigurado na makukuhanan ng kamera ang lahat nung Martes na yon. Bawat anggulo ng boardroom, ang pag-walk out, lahat ng iyon. Sabi niya,
Ang panoorin kang panatilihin ang dignidad habang nawawala sa sarili si Don Ricardo ang pinakamagandang bagay na nasaksihan niya sa 20 taon ng security work. Tumunog ang telepono ko na may text mula kay Doña Elena. Pwede ba tayong magkita? Importante. Natagpuan ko siya sa isang coffee shop sa downtown, yung uri ng lugar na nagsisilbi ng 300 na latte sa mga taong nag-aakalang ang presyo ay katumbas ng kalidad. Iba ang itsura niya, bumata, bagaman tumanda siya ng ilang taon nitong nakaraang buwan. Nag-file ako ng divorce kaninang umaga, sabi niya nang walang pasakalye. Sinerved sa kanya ang papers sa country club, habang may monthly board meeting, maximum witnesses, maximum humiliation. Doña Elena, huwag mo akong kaawaan, 35 years overdue na ito. Hinalo niya ang kanyang overpriced na kape nang may sadyang kalmado. Pinalusot ko ang kalupitan niya bilang katatagan, ang mga affair niya bilang stress relief, ang pagsira niya sa karera ng mga tao bilang pangangailangan sa negosyo. Pero ang panoorin siyang sirain ka, isang taong walang ginawa kundi magtagumpay dahil lang kaya niya. Doon ko naintindihan na kumukonsinti ako ng halimaw. Inilabas niya ang telepono, ipinapakita sa akin ang litrato ng legal documents. Kinukuha ko ang kalahati ng lahat. Ang mga bahay, ang investments, ang mamahaling koleksyon ng alak na mas pinaglaanan niya ng panahon kaysa sa pamilya niya. Sabi ng abogado ko, hindi uubra ang prenup. Masyadong maraming dokumentadong pambababae. Paano si Paulo? Dumilim ang mukha ni Doña Elena. Pinili ni Paulo ang panig niya. Pwede sana siyang tumayo sa tabi mo. Sa halip, hiniling niya sa iyong saluhin ang kahihiyan para mapanatiling komportable ang ama niya. Siya ay eksaktong kung ano ang pinalaki ko sa kanya. Isang duwag na napagkakamalan ang pagsunod bilang katapatan. Tumayo siya para umalis, tapos huminto. Ang dinastiyang De la Cruz ay inabot ng 3 henerasyon para mabuo. Sinira ito ni Ricardo sa loob ng 5 minuto. Ang mismong 5 minutong ibinigay niya sa iyo. May tula sa pangyayaring iyon, hindi ba? Habang naglalakad siya palayo, napagtanto ko na ang Imperyong De la Cruz ay hindi lang gumuho. Sumabog ito ng tuluyan. Nawala kay Don Ricardo ang kumpanya niya, ang reputasyon niya, ang kasal niya, ang pamana niya. Lahat dahil hindi niya mapigilang ipahiya ang isang taong walang ginawa kundi gawin siyang matagumpay. Nag-clear ang settlement check kinabukasan. 70 milyon na nakaupo sa account ko, pakiramdam ay sabay na hustisya at blood money. Tinitigan ko ang 70 milyon sa account ko sa banking app. Ang numero ay surreal pa rin. 6 na buwan na ang nakararaan, pantasya lang sana ito. Ngayon, isa na lang itong linya sa mas malaking kwento. Seed money para sa isang bagay na lumago na lagpas sa aking pinakamalawak na inaasahan. Ang bodega ay halos hindi nakamukha ng kalamidad na nilipatan namin kalahating taon na ang nakararaan. Ang kumukurap na fluorescent ay pinalitan na ng warm LED panels na ipinilit ni Luis na mas maganda para sa productivity at mental health. Ang kahina-hinalang mansa ay wala na. Natatakpan ng industrial epoxy flooring na pinili ni Pia dahil tugma sa kulay ng logo namin. May tunay na kaming muebles ngayon. Standing desks, ergonomic chairs, kahit kusina na hindi amoy dekadang kapabayaan. Mommy, tingnan mo. Tawag ni Emma, anak ni Luis, mula sa itinalaga naming homework corner. Itinaas niya ang math test niya, 98%. Tinulungan ako ni Tita Pia sa formulas last week. Ito na ang naging ritmo namin. Gumagawa si Emma ng homework dito pagkatapos ng eskwela habang nagtatrabaho si Luis. Ang kambal na Reyes ay nagtuturo sa kanya ng coding basics. Si Sarah ay tumutulong sa science projects. Hindi lang kami basta kumpanya. Naging pamilya kami na wala sa ilan sa amin. Ang support system na ipinapangako ng corporate culture pero hindi kailanman na ibibigay. P4.2 billion valuation as of this morning. Anunsyo ni Marco, ina-update ang aming celebration board. Oo, mayroon kami niyan ngayon. Puno ng mga panalo. Malaki man o maliit. At pumirma lang ang Richardson Industries. Iyan ay 40 empleyado at 12 major clients. 40 empleyado. Mga taong pinili kami hindi dahil sa katatagan, startup pa rin kami pagkatapos ng lahat.
kundi dahil sa kultura. Nakita nila ang press conference namin, narinig ang tungkol sa walkout, alam kung ano ang paninindigan namin. Bawat resume ay may kasamang note tungkol sa kagustuhang magtrabaho sa lugar na pinahahalagahan ang tao kaysa sa kita. Bumisita ang mga magulang ni Pia noong nakaraang linggo mula sa Mumbai, nagsagawa ng tradisyonal na seremonya ng pagbabasbas sa aming conference room. Hinawakan ng nanay niya ang balikat ko at sinabing, "Binigyan mo ang anak ko ng layunin higit pa sa sweldo. Mas mahalaga yan kaysa sa anumang valuation." Nire-review ko ang mga kontrata nang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Paulo, mukhang multo ng lalaking pinakasalan ko. Pumayat siya pero hindi sa malusog na paraan. Para bang kinakain siya ng kalungkutan mula sa loob. Sa kamay niya ay mga papel na nakilala ko agad, divorce documents. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong niya. Ang boses niya ay mas maliit kaysa sa narinig ko kailanman. Pumunta kami sa break room, yung maganda na may tunay na upuan at coffee machine na gumagana. Naupo siya sa tapat ko, ang mga papel ay nasa pagitan namin tulad ng hangganan na formal na naming kikilalanin. "Nagte-therapy ako," sabi niya, nang walang pasakalye. 2 beses sa isang linggo sa loob ng 4 na buwan, natututo tungkol sa family dynamics, enmeshment, enabling. Mga terminong hindi ko alam na nag-e-exist noong ikinasal tayo. "Mabuti yan, Paulo. Dapat ipinagtanggol kita." Ang mga salita ay lumabas na parang naipon ng pressure noong Martes na iyon nang ipahiya ka ni Daddy. Dapat nasa boardroom ako at ipinagtatanggol ka. O dapat sumabay ako sa'yo sa paglabas. Sa halip, umuwi ako at hiniling sa'yong ayusin ang gulo niya. Pinili ko ang ginhawa kaysa tapang, pamilyar kaysa sa kung ano ang tama. Itinulak niya ang mga papel papunta sa akin. Hindi ako humihingi ng tawad o isa pang pagkakataon. Alam kong nakaalis na ang barkong iyon. Gusto ko lang malaman mo na naiintindihan ko na ngayon kung ano ang nawala sa akin, kung ano ang itinapon ko dahil hindi ko kayang tumindig sa tatay ko. "Nasa Vertex ka pa rin ba?" tanong ko. Tumawa siya pero hungkag ito. "Walang tao sa Vertex, na-absorb ito ng Stratton Corp noong nakaraang buwan, kinuha nila ang patents at tinanggal ang iba. Sinigurado ng reputasyon ni Daddy na walang bibili nito ng buo." Pinirmahan namin ang mga papel sa relatibong katahimikan. Tanging lagrit ng ballpen at ugong ng coffee machine. Sa parehong kwartong ito kung saan plinano ng team ko ang kinabukasan ng Phoenix Digital, pinipirmahan ko ang paglisan sa nakaraan. Tumayo si Paulo para umalis, tapos lumingon pabalik. "Sana makahanap ka ng taong makikita ang halaga mo agad," sabi niya. "Hindi kung kailan huli na, hindi kung kailan nawala ka na. Taong tatayo para sa iyo sa Martes, hindi hihingi ng tawad para dito 6 na buwan ang lumipas." Pagkaalis niya, naupo ako doon sandali, dinadama ang bigat ng pagtatapos ng kasal, na malamang ay tapos na matagal pa bago ako bigyan ni Don Ricardo ng 5 minutong iyon. Pero may kapayapaan din dito. Ang malinis na pagtatapos ay nagbibigay puwang para sa mas magandang simula. Lumitaw si Maggie sa pinto. "Okay ka lang?" "Oo, nagsasara lang ng kabanata." Tumayo ako, ipinapagpag ang lungkot. "Ano meron?" "Naisip kong dapat mong makita ito." Ipinakita niya ang telepono niya, LinkedIn profile ni Don Ricardo, na update kaninang umaga. Independent business consultant, nagtatrabaho mula sa address na nakilala ko bilang strip mall sa gilid ng bayan. Ang huling post niya ay tungkol sa leadership through adversity at ang kahalagahan ng decisive action. 3 likes, kinilik ko sila. 2 ay malinaw na biniling accounts at isa ay mula sa taong nagbebenta sa kanya ng marketing services. "Nakakalungkot," sabi ko. "Yan ay konsekwensya," pagtatama ni Maggie. Nagtatrabaho siya mag-isa mula sa inupahang opisina sa taas ng isang tax preparation service. Walang kliyente, walang prospects, walang kinabukasan sa tech. Ang reputasyon niya ay sobrang toxic na kahit mga desperadong startup ay hindi siya gagalawin. Inisip ko ang Don Ricardo na nakatayo sa kabisera ng kanyang mahogany table, emperador ng kanyang nasasakupan, binibilangan ako sa aking profesional na kamatayan. Ngayon, mayroon na siyang walang hanggang oras at walang magawa para punan ito. Walang empleyado na teterrorizin, walang board na papahangain, walang pamilyang uuwian.
Tanging isang walang laman na opisina at LinkedIn posts na walang nagbabasa. Naaawa ka ba sa kanya? Tanong ni Maggie. Hindi, tapat kong sabi. Wala akong nararamdaman. Isa na lang siyang babala ngayon. Isang footnote sa origin story ng Phoenix Digital. Nung hapong iyon, idinaos namin ang aming weekly all-hands meeting. Hindi sa isang sterile na boardroom na may mga taong tumitingin sa telepono, kundi sa aming open workspace kung saan lahat ay tunay na nakikinig. Prinisenta ng kambal na Reyes ang bago nilang framework. Pinalangkas ni Sarah ang client growth trajectory. Si Mang Gerald, oo, siya ang aming official chief morale officer ngayon, ay nag-anunsyo ng team lunch sa Biyernes. Nakatingin sa 40 taong ito na piniling bumuo ng isang bagay kasama namin, naisip ko ang 5 minutong iyon. Kung paanong nagmukha silang katapusan, pero sa totoo lang ay simula pala. Binigyan ako ni Don Ricardo ng 5 minuto para iligpit ang profesional kong buhay. Kapalit nito, nakakuha ako ng tunay na pamilya, isang kumpanyang binuo sa respeto, at ang kaalaman na kapag tumanggi kang tanggapin ang kahihiyan, madalas mong matatagpuan ang dignidad na naghihintay sa kabilang panig. Uy! Sabi ni Pia, lumitaw sa tabi ko. Tumawag lang si Kat Velasquez. Gusto ng Bloomberg na gawan tayo ng feature story, ang kumpanyang bumangon mula sa 5 minutong pagsibak. Ngumiti ako. Sabihin mo oo, pero siguraduhin mong alam nila na hindi tayo kwento ng pagsibak. Tayo ang kwento ng kung ano ang nangyayari kapag ang mabubuting tao ay tumangging hayaan ang maliliit na tao na paliitin sila. Umugong ang bodega sa produktibong enerhiya. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Don Ricardo sa kanyang opisina sa strip mall. Malamang nire-refresh ang LinkedIn para makita kung may nag-like sa post niya tungkol sa resilience. Ang pagkakaiba sa amin ay hindi dahil nanalo ako at natalo siya. Ito ay dahil natutunan ko na ang 5 minuto ay kayang bumuo ng imperyo, habang sinusubukan pa rin niyang intindihin kung paano sinira ng 5 minuto ang sa kanya. Kung ang kwentong ito ng corporate karma ay nagparut sa'yo para sa hustisya, pindutin mo na ang like button ngayon din. Ang paborito kong bahagi ay nung dukantuntidu empleyado ang tahimik na tumayo at sumunod sa kanya palabas, ginawang revolusyon ang kahihiyan. Ano ang paborito mong sandali? Ilagay sa comments sa ibaba. Huwag palampasin ang iba pang hindi ka panipaniwalang kwento ng paghihiganti tulad nito.